Ano po bang usually nangyayari kung sakaling magma-masturbate muna si Sir bago makipag-contact sa kanyang partner? Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Hello everyone! So, it's me po again, Sarami FC ang inyong lingkod. So, for today's vlog, ang topic po natin ay isa sa mga katanungan ni Madam, So, nag-message siya sa akin last week through Instagram, Nagtatanong siya, Ma'am, totoo po ba na kapag nag-masturbate ang isang lalaki before sexual contact sa kanyang partner, ay napapatagal o napapahaba nito yung tinatawag na erection? Okay. So, hindi ko po alam kung bakit mga kababaihan na ganito ang mga katanungan namin, Pero, tingin ko curious si Madam, or sabihin natin may problema siguro ang kanyang partner, dahil siguro, maybe nakakaranas ang kanyang partner ng premature ejaculation, siguro kaya gusto niya mapahaba yung tinatawag na erection. Malay natin, Hindi naman natin alam. Pero anyway, sino ba yung mga gumagawa nito? Sino yung mga gumagawa nito? Taas ang kamay sa comment section. Okay, so mga hands off ako sa mga kalalakihan na sobrang galing sa experience, So, theory versus experience, o talaga naman, wala akong masay sa inyo mga sir, kayo ang bida. Share your experience naman po. Comment down below. Anyway, so for today's topic po natin is all about masturbation before sex. Alam naman po natin na ang masturbation, it is very natural activity po. Mga madami sir na pwedeng gawin ng lahat. Mapakababaihan man, mapakakalalakihan, So, it gives pleasure, nakakapagpaligaya ang mga gumagawa nito. So, lahat ng tao pwedeng gawin ito, pero hindi lahat gustong gawin ito. Okay, karamihan sa ating mga kalalakihan, especially ang ating mga Pinoy dyan, So, gumagawa muna sila ng tinatawag na masturbation before sila nakikipag-sexual contact sa kanilang partner. Bakit nga ba? Because they feel, na nakaka-prolong daw ito ng duration ng sex, Nakaka-prolong din ito ng tinatawag ng erection. Yun yung nafe-feel nila. So, tama nga ba? Okay, tama nga ba yung nafe-feel nila, So, kung ikaw, sir, ay gumagawa nito, kailangan alam mo din yung mga consideration, ng mga bagay na dapat mong i-consider bago mo sakaling gawin ang tinatawag na masturbation before sex. Okay, so number 1 is yung tinatawag na sexual dysfunction. Yung most common type ng sexual dysfunction ay tinatawag na ejaculatory dysfunction. So, most common na ejaculatory dysfunction or problem sa mga kalalakihan na pwedeng mangyari sa inyo nito is what yung premature ejaculation or no ejaculation at all. So, may mga kalalakihan na nagsasabi, di ba nga talaga, na kapag daw po sila ay nag-masturbate before makipag-sexual contact sa kanilang partner, ay nakaka-prolong daw ng duration of sex. So, tama nga ba ang kanilang hinala? Tama po. Tama po, opo. So, sabihin natin, bakit nga po ba tama yung naging hinala nila, So, it is due to psychological reason po, So, for example, si sir, gusto niya makipag-sexual contact sa kanyang partner, So, LDR, first time nila nakita. O, diba? Tapos nakita niya ang kanyang partner, So, first time naman nila ulit, So, yung sexual tension niya, magmamasturbate muna siya. Yung sexual tension niya, mabubuhos lahat dito sa kanyang pagmamasturbate. So, yung, kumbaga sa Tagalog, yung gigil niya, yung pagkasabik niya, napunta lahat dito muna sa kanyang pagmamasturbate. And then, kapag once na siya ay makipag-sexual contact sa kanyang partner, less na po, okay? Less na yung kanyang tension, So, that could be the reason for more enjoying sexual contact to your partner. Okay po, so next, number 2 is yung tinatawag na refractory period. Ano po ba to, Ito po yung tinatawag na recovery time ng isang lalaki after po nilang mag-orgasm. So, ibig sabihin po, lahat ng lalaki nakakaranas po sila ng tinatawag na refractory period. From orgasm, nagre-refractory period, and then orgasm po ulit, okay? So, lahat ng lalaki nakakaranas niyan. Yung iba po medyo maliit or shortened po ang kanilang refractory period. Yung iba naman po mahaba ang kanilang refractory period bago po sila ulit nakakaranas din ng tinatawag na orgasm, So, for example po, after na isang lalaki po mag-orgasm, so hindi agad sila nakakapag-erect, Bakit? Kasi nga po dahil sa refractory period, nagiging flaccid po, nagiging malambot ang kanilang ari, So, nahihirapan sila magpa-erect.
So, ang nangyayari, nagiging sensitive ang kanilang ari. So, kung minsan mapapansin nyo, mga madam, once na hinawakan nyo sila, after nilang mag-orgasm at naging flaccid na yan, parang sensitive to touch yung kanilang ari. So, minsan may pain pa na nangyayari. Huwag mong hawakan. May mga ganong point of view na, ouch, masakit, medyo masakit. Bakit? Kasi after po ng kanilang orgasm at refractory period, nagre-release po ng tinatawag na prolactin hormone. So, ano po yung prolactin hormone? Ito po yung nagpapa-block off or nagpipigil sa isang lalaki na makaranas o makaramdam ng sexual pleasure. So, additional ko na lamang din po mga madamen sa mga younger males po, nakakaranas po sila ng refractory period pero very shortened lamang po, maiksi lamang po. So, ibig sabihin mga minuto lang, nakaka-experience po agad sila ng another orgasm. Orgasm, refractory period na sobrang konti lang, and then orgasm po ulit. Pero sa mga older men, so sa mga medyo may edad na nating mga kalalakihan, ang refractory period po nila is napakahaba na, So may mga 12 hours, may mga 24 hours bago po sila nakakaranas ulit ng another orgasm, So hindi lahat, pero may mga ngilan po na nakakaranas nito, So sa mga kalalakihan na sobrang tagal po na tinatawag na refractory period, ginagawa po nila tong advantage. Bakit po? Kasi sir, mga madam, kapag mahaba po yung refractory period, ang ginagawa po nila, nagmamasturbate nga muna po sila bago sila nakikipag-sexual contact. Bakit? Kasi kapag nagmasturbate po sila at nakaranas na po sila ng orgasm, yung refractory period po nila na napakahaba, na hindi po nila agad nakakaranas ng orgasm, yun po yung nagiging way nila para mas matagal ang kanilang pakikipag-sexual contact. Bongga. So next, let's go to the benefits of doing masturbation before sexual contact. So number 1, it avoids premature ejaculation. So sa mga nakakaranas na mabilis agad silang labasan, itong tinatawag na masturbation before sexual contact, nakakatulong para makapatagal ang sexual contact sa inyong partner para hindi po agad kayo makaranas ng tinatawag na mabilis na orgasm. Next po is nagre-reduce ng stress, itong tinatawag na masturbation before sexual contact. Bakit po? Kapag po nakapag-orgasm ang isang tao, mapakalalakihan man o mapakababaihan, nagre-release po yung tinatawag ng endorphins. So, ang endorphins po, nakakatulong para makapag-reduce ng stress sa ating katawan. Next po is yung tinatawag na achieving orgasm. Isama ko na ito, para to sa mga kababaihan. Yung mga kababaihan na nahihirapan po talaga maka-achieve ng tinatawag na climax. Opo, marami talaga mga babae na hindi po talaga nakakapag-climax. So, itong masturbation before sexual contact, tinuturi po kasi talaga na ang masturbation is another type of foreplay. So, ibig sabihin, nakakapagpa-warm up siya sa mga kababaihan. So, yung mga nahihirapan, makapag-climax kapag nag-masturbate muna, tinutulungan nito para ma-achieve agad yung tinatawag na climax. Okay po, so what's the bottom line of this vlog po? Actually, there is no enough evidence pa po na kapag mag-masturbate ka muna before ka mag-sexual contact, ay nakakatulong sa isang tao mag-last longer even. Pero, may mga tao na kapag ginawa ito ay nakakatulong sa kanila. So, ang masturbation before sexual contact, marami din po itong benefits like nag-reduce siya ng stress, nakakapagpa-achieve ng orgasm. Depende po ito sa inyo. Pwede nyo po itong gawin and pwede rin hindi. So, this would be the end of my vlog po. Thank you so much for watching and hopefully na nasagot ko ang katanungan mo, madam. So, maraming salamat po. God bless. Thank you and bye-bye. Yes, shoutout time po. Binabati ko muna po si Sir ang taga-uma. Hello, sir. Thank you so much for watching. Next po, si Sir Adrian Antones. Ang sweet ni Sir. maraming salamat po. Thank you so much, God bless. Yes po, binabati ko rin si Sir Clincy Aguila. Siguro man si Sir. Hello, sir. Nasa bulk carrier ship daw siya. Sa pagkakaalam ko nga, bawal batiin yung o sabihin yung pangalan ng barko. Tama ba, sir? Sabi nga tayo sa akin ng asawa ko. So, pabatiin ko sana si sir yung pangalan ng barko niya. Pero anyway, sa lahat ng seaman po, nakasama ni Sir Clincy Aguila. Hello, sir! Mga sir, salamat po. Thank you so much for watching. God bless kayo dyan. Next po, nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga tao kahit busy po kayo na still nanonood pa rin po kayo ng vlog ko. Isa na rin po yan si Sir Rolando Abaya na napaka-busy niyang tao. Hello, sir. Thank you so much po kasi
kasi wala pong sawang inyong pagsuporta sa aking vlog. Maraming salamat. Tama ko na rin po si Sir Bernard Panisa na talagang every time sa aking pag-vlog, lagi nandiyan siya magko-comment sa aking vlog. Thank you so much po for watching, sir. Maraming salamat po. God bless. Last but not the least po, binabati ko rin si Sir Danny Barragon. Hello, sir. Thank you so much po for watching. God bless po. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지